Sinubukan namin umakyat sa napakataas sa bundok at magtulak sa napakainit na kalsada dahil sa kakahanap ng murang gasolina. Kahit nangyari yun, nag-e-enjoy pa rin kami sa probinsya ng Marinduque. Napakaraming pwedeng puntahan. At nung maikot nga namin to, certified looper na tayo. Nakatagos dito sa napakagandang lugar. Alas 3 pa lang ng madaling araw, gising na tayo. Dahil ang pinaka-target namin, magkita-kita sa gas station ng alas 5 ng umaga para mas maganda yung magiging biyahe. Napakadami namin dala. At syempre, ang gagamitin natin ngayon ay si Nano. Matagal-tagal na rin kaming walang biyahe. Dito sa may Marcos Highway, imimit natin yung mga kasama, si One Trip at si Motolong. Ang buong akala nila, tayo lang hinihintay nila. Pero di nila alam, sumunod si Dodi. Kaya gulat na gulat nung makita nilang makakasama pala ngayon sa biyahe. Mas maganda, mas marami. Ako nagko-connect sila ng intercom. Saging muna tayo. May baon tayong nilagang sagi na ito yung magsisilbing agahan natin. Malaking tulong ang intercom sa mga biyahe dahil hindi mawawala yung communication nyo. Pagkatapos namin makapag-set, siguro alas 6 na rin kami nakasibat. Backdoor ang magiging daan. Hindi namin pinili sa may bandang Laguna. Ito yung first full tank natin, 223 pesos. Subukan natin bilangin kung magkano aabutin. Nung makarating na kami sa may Sampaloc, sa may stoplight, hindi kami bababa sa may Pililya. Ang magiging daan namin ay yung shortcut dito sa may mga windmills. Kaya lang dito ko napansin, parang mas umuuga ulit yung Tapalodo na sinubukan nating ayusin. Yung mga nadaanan kasing lubak mula sa Bulacan hanggang makarating tayo dito, sobrang lalim. Kaya siguro maaaring lumuwag. Nakapan natin kanina, lumuluwag na siya. Yun, hand tight lang yung ginawa natin. Kaya hindi tatagal ito mamaya, baka lumuwag ulit. So, subukan natin mamaya sa shop. Hanap tayo. Pagkatapos nating mahigpitan ng kamay, tutuloy ulit kami. Ito yung shortcut mga roads. Pag sa backdoor tayo dumaan, unang agahan, syempre kung saan may mura. Sandaan lang, dalawa na kagad yung ulam na merong kasamang kanin. Hindi kami masyado nagpapakabusog dahil sa baka antukin kami sa biyahe. Tama lang yung sapat. Tapos samahan natin ng kape. Pag mga tipong ganitong takbuhan, 60-80 lang yung tinatakbo namin. Mas maganda na kasi yung safe tayo. Pero may mga parte na magaganda yung kalsada. Meron namang hindi. May nakasabay nga kaming bagahe na merong konting van. Hanggang sa makapasok na kami sa may lukban. Dito yung merong masarap na longganisa at tagpa full tank overload tayo. Kaya sagad-sagad umapaw. 292 pesos. Halos 600 na rin yung gasolina na nakukonsumo natin ngayon. Ang tansya natin sa oras, mag-alas 10 na rin. At meron tayong imimit. Kikitain dito sa may Tayabas. Si Moto Calvo. Bali 5 kami ngayon tatawid sa papuntang Marinduque. Mas marami nga naman talaga mas maganda. At lahat kami, ito yung magiging first time namin sa tatawirin nating isla. So mga roads, suminto muna kami dito. Yan, pahinga tapos kasi may problema tayo. Walang ORCR sinado. Ngayon lang natin napansin. Naiwan natin yung bag niya. So magpapaprint tayo. Buti may tindahan dito. Sisend ko na lang sa email nila yung ORCR. Nung nag-ayos kasi tayo ng gamit, naipatong natin yung bag, kaya naiwan. Buti na lang all goods na ulit. Baka kasi hanapin. Dito sinuot na ni Moto Calvo yung Hodo file na hoodie para pare-pareho daw kami. Mga tunay na certified na mahilig bumiyahe. Dito kami dumiretso sa may port ng Lucena. Ito yung mga babayaran para sa motorsiklo, 65 pesos. Pagkatapos ng papadiretsuhin tayo dito, ang babayaran naman natin para sa motor at pasahero, kung hindi ako nagkakamali, 1,750. At bago tayo makapasok, papakita natin yung 65 pesos na binayaran. Hanggang pwede rin tayong tumagos. At sa wakas, makakasakay na tayo ulit kasama si Nano. Nakakatuwa din dahil hindi ko na maalala kung nakasakay ba kami sa barko. Pagkatapos namin maiwan yung mga motor, sila kuya na ang bahala. At dahil sa mga pagod na rin tayo sa biyahe, dito makakapagpahinga tayo. Mga nakapagsabi sa amin, aabutin daw ng halos 3 oras. Meron nga nauna sa amin. Ito yung magiging upuan. Presko sa loob. Hindi siya mainit. Sarado ata yung air condition room. Pero makakatulog naman kayo, lalo na kung puyat. Marami din nagtatanong kung kamusta ba sa barko. Sa tuwing tumatawid tayo, ano daw yung pakiramdam? Para sa mga katulad natin, okay din yung ganitong experience. Yung tumatawid sa ibang isla, hindi naman siya nakakahilo. Liban na lang siguro kung malakas yung alon na humahampas mismo sa sinasakyan natin. At pagkatapos ng mahabang biyahe, nakita na rin namin sa wakas yung isla. Ang isla ng Marinduque. Meron nga kami na rin katunog. Nagkiskisan yung mga bakal. Pero normal lang na nangyayari to dito sa port. Mama, yung bakal pre. Yung mga driver, pinapababa na. Umabot din ng 3 oras yung biyahe namin. Total siguro 4 na oras. Dahil naghintay tayo sa kabilang port. All goods yung mga motor. Walang nangyaring gasgasan. At napakasaya namin dito. Kasi sa unang pagkakataon, nakababa na kami dito sa Lagor kung saan pinaplano lang namin dati. Ang makatawid dito sa tinaguri ang Heart of the Philippines. Dahil hugis puso, itong isla na tinutuntungan natin ngayon. Yan ang bansag dito sa lugar. Dahil sa bago sa amin to, halos kinikilig-kilig kami mga roads. Marami tayong naririnig sa lugar na magaganda at tipong simpleng pamumuhay. Alas 3 na rin kami ng hapon nakarating dito. Ang magiging destinasyon namin kagad, ang makatawid sa kabilang side. Dito ang magiging daan namin sa may Boa. Meron nga kami nakitang puno na napakalaki sa may gitna ng kalsada. Napakaganda niya. Talagang kapansin-pansin. Mapapatingala ka sa sobrang taas. Una napansin namin yung kalsada. Merong magandang parte. Meron namang hindi. Pero normal naman to. Hanggang sa makita namin yung mural art na nakadrawing sa may pader. Napakaganda at napakagaling. Mapapansin mo din siya sa daan. At syempre, hihintuan namin to. Ito na ata yung first destination namin. Para naman sa mga nagtatanong kung anong gulong nakakabit dito kay Nano. Ito yung Velocity mga roads. Na 1990 yung size, harap at likod. Soft compound to ni Quick Tire. Nung pinadala nga tayo sa Thailand, subukan namin to sa racetrack. Tipong nagkukulang ho. Na okay din sa mga biyahe. At yung sekreto namin pabango na lagi natin baon, ito yun. Wow! Parang ang laging amoy fresh. Itong aero na to. So, fresh and new. Yan, no? Kahit ilang oras ka nang bumabiyahe, yung amoy nito hindi nawawala. So, ganun. Ayun, naka-atlas din si Tropa. Ayun, si pare ko.
Ayan, no? So, pakita natin yan. Atlas. So, yan yung baon mo ngayon, pre. So, sa akin yung Aero. Pagkatapos namin tumambay doon, sumibat na rin kami kagad. Dahil sa nakaramdam na rin kami ng gutom. Meron kami nakitang kainan, dito tinintuan namin. Sobrang simple dito mga road sa Marinduque. Mga nababasa natin yung mga sinasabi din nila na sobrang simple yung buhay dito. Legit yun, sobrang simple. Tapos naghanap kami nga ng mga kainan dito hanggang sa may nakita kami. Ito yun. Meron nga kami biniling pansit. Kakaiba yung luto. Kalimutan lang namin yung tawag. At ito yung inipon namin gutom. Talagang busog kung busog ang mangyayari. Napakasarap ng mga pagkain. Sulit yung paghihintay o pagtitiis. Pansin din namin dito sa lugar. Napakadaming gumagawa ng halo-halo. Hanggang sa meron kami nakita. Ito yung special na halo-halo dito sa Marinduque. Sulit mga roads. Parang pagkain ata yung dinayo namin dito. Dahil na rin siguro sa init. Tapos sasabayan mo ng ganitong klaseng pagkain. Nagpadagdag pa nga ako ng yelo para masulit natin. Napakabait din nila ate. Napansin din namin to sa mga tao. Napaka-welcoming nila. Kaya nagiiwan kami ng mga bakas kapag natutuwa kami sa mga hinihintuan namin. Pagkatapos namin nun, naghahabol kami ng oras. Suot na nga lang natin yung Gulf Oil na t-shirt. Hanggang sa meron pumara sa amin. Mga solid na nakakilala kay Nano. Big shoutout sa inyo. Masyado nyo kaming ginulat. Nakakala namin meron kami kasalanan. Kaya biglaan na lang kami napahinto. Sabi sa mga napagtanungan namin, halos 2 oras pa yung babaybay namin biyahe. Kaya siguradong gagabihin tayo. Tayo pwede magtanong po. Papuntang Puktoy? Diretso lang po. Diretso lang po. Yun. So guys, diretso lang. May makikita po kayo Torrejo, tapos magtanong-tanong sila. Okay. Thank you. May mga parte kasi na walang signal. Kaya pagdating sa mapa, hindi na namin namomonitor. Sobrang chill ride lang namin ni Nano. Napakasarap niyang gamitin. Literal na small but terrible. Kaya mas maganda talaga na kondisyon yung motor natin. Buti na lang nakapagpa-change oil tayo. Gamit yung Gulf Oil na langis. Hanggang sa makapagparada na tayo ng motor. Doon na natin iiwan sila Nano. Nagbayad lang kami ng 30 pesos para sa parking fee. Itong spot na pupuntahan namin, nakita lang namin to sa online. 100 pesos para sa overnight. 150 ata para sa tent pitching. Pero hanggang alas 6 lang ng umaga. Ang ganda ng beach nila dito. White sand nga siya mga roads. So dito namin naisipang mga roads, maglatag ng tent. Para hindi ganun kaaliwanag, hindi rin ganun kadilim. Pwede namin iwanan yung mga gamit o yung tent mismo. Kanya-kanya kami latag ng mga tent. Brown Traeger pala tong mga baon namin. Mabilis mo lang siyang mabubuo. Pang single. Pero kung hindi naman ganun kalakihan, kaya naman 2 tao. Ramdam na rin namin yung pagod. Pero palag-palag pa rin. Solid ng biyahe namin dito. Kasi talagang bago para sa atin. Sobrang solid ng Marinduque. So, ang ganda ng buhangin na dito, ano? Pre, Parang ano? Buhangin check. Buhangin check. Buhangin check. Check. Ay pre, Ano yan, pre? pwede na maging ano pre, pulburon. Sinusulit na lang namin yung gabi. Dahil buong araw kaming bumabiyahe. Deserve naman natin to. Kaya kung babiyahe kayo sa may Marinduque, sasabi natin sulit na magiging dayo. Sweet na lang namin yung gabi ngayon. Unang umaga natin dito sa may Marinduque. Dahil sinubukan namin mag-camping sa beach. Kaya dito na kami nakapagpahinga. Walang masyadong hangin. Pero hindi naman ganun kainit. Diba talaga yung pakiramdam kapag sa ganitong lugar ka bumabangon? Sing na rin yung mga tropa. Subukan natin puntahan yung dagat. Medyo marami lang damo. Pero ang maganda sa part na to, walang masyadong mga bato. Kitang-kita mo agad dito yung sunrise. Yung tansya ko nga sa oras. Mag-alas 6 na rin ng umaga. Hanggang sa merong nagradyo. Kailangan na raw namin ligpitin yung mga tent. Dito kami nagulat dahil masyado palang maaga. Kaya kanya-kanyang mga tupi. Hanggang ganung oras lang pala ang overnight. Pagkatapos makapagligpit, pwede pa naman tayong magstay. Kaya ginamit natin yung oras para makapagkape at syempre makaligo, makapag-relax bago ulit sumabak sa biyahe. Napakaganda ng spot dito. Ngayon natin naiintindihan kung bakit sikat ng lugar, kung bakit siya dinadayo. So mga roads, okay na tayo. Tingnan yung ginawa natin. Sinabit natin yung sapatos natin. Tapos yung shorts natin, hindi natin tinanggal kasi maliligo pa tayo sa hot springs. So pwede na to. Tara. Magpapakalokal muna tayo kahit masunog tayo sa araw. Siyempre may halong pag-iingat pa rin. Kaya gamit natin si Nano. Nung takbuhan namin sobrang bagal. Safe kung safe sa mga kalsada. Sisibat na rin kami sa may Puktoy. Ito yung araw na wala na kaming hinahabol na oras. Kung saan mapapadpad, doon kami didiretso. Dito na pag-usapan namin kumain muna ng almusal. Lutong bahay lagi naman hinihintuan. Hindi mamahaling restaurant. Hindi kung saan merong mura. Tapos merong masarap na pagkain. Ito ang magiging agahan natin ngayon. Wala pa ata 100 tong pagkain. Lusog-busog. Big shoutout kala ate. Siyempre nag-iwan din kami ng bakas. So sa lahat ng kinakainan namin, pag sobrang nag-enjoy kami sa lugar, mga roads, nag-iwan kami ng bakas. Yan. Gaya nga na napansin namin, hilig makipag-usap yung mga lokal, nakikipagbiruan. Salamat po! Sinusubukan na namin magtanong-tanong kung saan merong gasolinahan dahil sa kakahanap namin ng mura. Mukhang mauubusan pa tayo. Tapos yung dinadahan na namin ngayon, ito yung tipong parang bypass road. At nangyari na nga inaasahan natin ang magtulang na itong motor nating si Nano. Buti na lang karburador. Kahit pa paano, hindi masakit. Kung maubusan man siya ng gasolina, hindi rin naman siya ganun kabigat. Meron kami nakita ditong gasolinahan. Pero ito yung tipong bote-bote. Itong MXI nilong, halos muntik na rin magtulak. At dahil nga sa kakahanap namin ng mura, napamahal pa kami. 110 pesos ang per liter. Kung hindi ako nagkakamali, sa mga nadaanan namin, nasa 95 to
100. Dahil kasi sa mahal ng gasolina, ang isa kasi sa goal namin ay ang meron kaming mahanap ng mura. Pero wala na atang ganun. Yung isang bote nga natin, halos parang lumagpas lang dun sa kulay pula. Yung ikinarga natin, sapat na yun para makatawid o makalabas dito. Ito yung sinadya namin mga roads. Yung seawall na sobrang ganda. Marami nagsadya sa amin na pumunta dito o dumaan. Dahil may enjoy namin yung lugar na kahit sobrang init, walang walain kung ito na may makikita namin. So mga roads, magpapahinga na lang muna kami dito. Wala na kami hinahabol ng oras. Nakalimutan ko ulit pangalan ng part ng lugar na to. Napakaganda kasi sobrang tahimik, tapos yung tubig lang ng dagat yung naririnig natin, yung hampas mismo dun sa mga bato. Ganda ng lugar na to. Solid. Dito dinouble check ko yung mga pyesa o nakakabit dito. Yung tapalodo, maganda pa naman yung pagkakakapit. Yung TRC natin suspension, ito yung madalas kong chinecheck. Dahil sa napakaraming butas, ang nadaanan nitong suspension. Yung caliper, inaalog ko din kung baka may maluwag. Pati rin mismo sa TRC na mags, okay pa naman walang bengkong. Ito yung brake master natin na TRC rin. Pati rin pala yung side mirror mga roads, TRC. Sama na natin tong handle grip. Ito yung mga pyesa na nakakabit. Gaya nitong muffler na merong silencer. Pati nga rin tong side stand TRC. Wala pang nagluluwagan. Kaya sa mga nagpaplanong gumamit ng motor na maliit, kung meron kayong long ride, pwede mga roads. Basta syempre kondisyon. Kinolekta ko nga yung mga pabango namin. Iba-iba yung mga dala namin dito. Merong core, merong aero. Ito yung Edge at Atlas. Ito yung mga pabango ni Moore. Kaya kahit tirik yung araw, hindi kami nag-aamoy araw. Dahil sa mga baon namin na to. Pagkatapos namin magpahinga, dito na namin naisipang ituloy yung biyahe. Siguro kung hapon, mas masarap siguro tumambay. Mas marami tayong makakasalubong. Halos bilang lang kasi dumadang sa sasakyan. Grabe yung init yun. Pero mas okay na to kaysa umuulan. Mas okay sa atin to. Papahinto kami sa sobrang init, tapos tubig. Tubig lang ang binili namin, pero sila Dodit Motolong nakaburaot na isang nilupa na merienda ng may-ari ng tindahan. Siyempre nagburaot din tayo. Grabe yung sarap nito. Nagbigay pa nga sila ng pasobra. Happy shoutout po sa inyo lahat. Gawa ata to sa kamuting kahoy. Last points pa, merong halo-halo sa tabi. Saktong-sakto sa napakainit na panahon ngayon. Nagiwan din kami ng bakas dahil sa napakabait nila sa amin. Dito kami naghahanap ng mga pupuntahan, mga pwedeng daanan. Eto na yung full tank namin mga roads. Tinanggap na namin na mahal talaga yung gasolina, 300 pesos. Hindi ko na alam kung nakakamagkano tayo. At etong kasabihan na nilagay nila, mukha naman totoo. At kahit tirik yung araw, napag-usapan namin dumiretso sa hot spring. Pagdating namin o pagpasok namin sa loob, bumungad sa amin yung kakaibang amoy. Hanggang sa nalaman namin sulfur pala itong mga roads. Sulfur spring, kaya parang nagliliwanag yung mga balat namin o yung katawan once sa bumabad ka. Bago din sa amin to. First time natin ang makaligo sa ganitong klaseng spring. Meron daw itong magandang benefits. Etong sulfur sa katawan, na kapag hindi mo ginalaw, yung mga namumuong bubbles, nag-i-stay to. Itiisin mo lang talaga yung amoy. Siguro tansya namin, umabot din kami ng 30 minutes o halos isang oras bago kami naging okay na sa lugar at nagpatuloy ulit sa biyahe. Alam niyo yung tipong nakapag-banlaw na kami, pero yung amoy sa amin o sa katawan natin, andun pa rin yung napakatigas na amoy na mula sa sulfur. Pero mawawala din to. Hanggang sa makarating na kami sa susunod na destinasyon namin. Merong entrance fee. Ito yung butterfly farm. Ito nga yung pinapadala sa mga ibang bansa. At si Sir yung may-ari. Ang totoo niyan, hindi ganun kataas interest namin sa mga paro-paro. Bilang isang lalaki, siguro karamihan ganun. Pero nung pumasok na kami sa loob, nabago lahat yun. Sobra kami namangha dahil ibang-iba yung ine-expect namin. At dito na natin na-appreciate kung anong meron nga ba sa mga paro-paro. Nadadala ka sa mga kwento at kung ano ang meron sa kanila. Ilang beses nga ako nagsabi dito ng napakagaling. Tapos may mga dumadapo sa atin. Lalo na tong isa, siguro na pagkamalang dahon tong suit-suit nating Hodophile na jersey. Napakaraming paru-paro sa loob. Pero dahil sa hapon na, yung iba nakatago, nagpapahinga na sila. At dahil nabudol tayo ng wild honey, hindi ako marunong tumingin kung totoo o hindi. Pero syempre, sinabi ni tatay na magtitiwala tayo. Nag-iwan din kami ng mga bakas. Kaya sa mga lumilibot sa Marinduque, pwede rin kayo dumaan dito. Pagkatapos namin mag-ikot-ikot, paalam na rin kami kila sir. At hanggang sa nakakita na kami na pwede namin tuluyan ngayong gabi. Naisipan kasi namin hindi na kami magte-tent para makapagpahinga kami. 500 kada bawat isang tao. Tapos sumabas kami para kumain ng hapunan. Ito yung pares. Kaya lang mami, in-order natin sa tapat mismo ng hospital. Luis kami ng maaga. Para pumunta dun sa, babalik kami dun sa may sa sentro. Ang punta namin sa may sentro ng Buwak, plano namin maghanap ng pwedeng iuwi, tipong ref magnet. At pagpasok namin sa loob, ang isa sa mga napansin namin yung mga lumang bahay. Maraming ganito na hindi pa nare-renovate. Na-maintain nila yung ganda. Sakto pa atang fiesta. Pag pumupunta kasi kami sa lugar, ito laging hinahanap namin para meron kaming baon. Okay, subot na tayo. Inagahan nga namin yung pag-alis dahil sa hindi namin alam kung anong oras o ano yung mga oras ng pagtawid. Isa rin pala sa mga napansin namin dito, walang fast food maliban sa Jollibee Jeep, pero ito atang kauna-unang itatayo dito. Wala ding 7-Eleven na madalas namin hinihintuan, kaya talaga masasabi namin napakasimple ng isla. Sobrang payapa. Merong mga magagandang daanan o kalsada, pero naman parang halos sira-sira. Kaya sa mga susubok gumawa ng loop o iikutin tong lugar, kayang-kaya ng isang araw. Yung sa amin kasi ginawa namin 2 gabi para masulit namin. Ang diretsyo namin sa may Luzon Datu, napakasaya ang bumalik dito o makadaan ulit dahil ang ibig sabihin na ikot na namin halos yung lugar. Kapag pupunta pala ng Luzon Datu, napakatarik ng kalsada pero kinakaya naman ni Nano, pero gapang kung gapang dahil sa hindi naman siya ganun kalakas. Iniisip ko paano kapag may angkas, siguro masirap tong motor natin. Wala kami binayarang entrance fee pero sa parking meron ditong donation box. Depende na lang sa inyo kung maglalagay kayo, walang sapilitan. So ito pupuntahan natin mga roads.
etong Luzon, Dato, Maitero yung pinaka-sentro ng Pilipinas. So, aakit tayo sa taas. Doon natin malalaman pag sinek natin yung yung compass natin. Hindi pala ganun kadaling akyatin to. Ay, iwasan nyo magdala ng maraming gamit. Nakakahapo. Tapos strict pa yung araw. Pero sayang kasi kung hindi namin ito pupuntahan. Tingnan natin. Pag wala po ito, hindi sila makakapagsukat ng bagyo. Lahat na nagsusukat ng lupa, ito yung sentro. Oo, yan pinaka-reference nila. Yan. So ito yung lugar na to, ito yung spot na to. Ito daw yung pinaka-sentro o reference sa mga nagsusukat ng lupa. Sabi daw 0-0. Ang totoo niyan, hindi namin alam kung paano nasabing sentro. Sa mga tulad naming walang alam, enjoy na lang namin yung lugar. Ay, napakaganda rin yung spot. Yung view na makikita, bihira mo lang din makikita to. Ito na yung magiging last spot namin. Sulit ang naging biyahe namin sa Marinduque. Hindi man namin napuntahan yung ibang mga pwedeng puntahan. Meron naman kaming baon na bago. Ay, treasure namin sa bawat biyahe. Nakakapagod yung ginagawa natin. Pero ito yung sinasabi namin pagod. Kahit ulit-ulitin namin gawin, hindi kami magsasawa. Dahil ito rin nagsisilbi namin pahinga. Kaya kung pinaplano mong bumiyahe, ituloy nyo yung plano. Dahil yung oras at pagkakataon, nawawala yan kapag hinayaan natin. Mas bumili yung mga kasama natin ng ng pagkain namin. So kami, kasi ang gagawin namin, take out namin yung pagkain tapos ipapasok namin sa barko para mas makamura kami. Babalik na tayo kung saan tayo nang galing. Kung magkano yung pinamasahin natin, ganoon din yung pauwi. Tinarp natin ng maayos at sila na ang magiging bahala sa mga motor. Tanghalian na rin tong mga oras na to. Kaya yung gutom namin nag-ipon-ipon. Para sa mga bumabiyahe sa barko, okay din yung ganito na meron kayong baon. Kahit paano, mas makakamura. Mas maganda rin na cowboy. Palag-palag kung saan pwedeng kumain. Pagkatapos ng 3 oras sa paghihintay, nakababa na kami. Nakarating na yung mga routes. 3 hours din yung biyahe namin. So save lang kung papunta tayo. 3 hours. Balik na tayo sa Luzon. Kung saan tayo sumakay nung una, dito rin tayo bababaw dadaan. Dito sa May Lucena. Big shoutout sa mga nakausap, nakakwentuhan, nakasabay sa kalsada, sa isla ng Marinduque. At babalik ulit tayo soon. Pero sa ngayon, itutuloy yung biyahe natin dito sa Quezon para puntahan yung mga hindi pa napupuntahan. Yung mga roads, use sa next video. Ride safe, keep safe. Yun ang pinaka-importante. At kung certified Hodophile ka, available na yung hoodie na version 2 na suot natin. Nakapagsuot mo to, isa ka rin sa magiging taong gala. Alrighty!